ng kanta. Sabayan niyo po ako sa pagkanta. Kalinga. Kalinga ng ating Panginoon sa atin. Sabay-sabay po natin alalahan. Sa paraiso ng Eden, unang nakamtan ang mayamang pagbuhos, biyayang diyasan, at kayo na lang pagpapatawad mong laan sa hubad na kasalanan ni Adan. Hanggang pag-agos ng taon, saksing kay saysayang bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang kailan pa man.
Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, na makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinupuri ka namin, tinataas namin ang iyong pangalan sa gabi ito. Patuloy po na nagpapasalamat kami sa buong maghapong nakalipas na punong-puno ng pag-ibig mo, nakabutihan, pagpapala at pag-iingat mo. Sa gabing ito, pangunahan niyo nga po kami sa aming pananambahan. Buksan niyo nga po ang bawat puso't isipan namin sa pakikinig ng iyong mensahe. At gabayan mo po ang magme-mensahe sa amin sa gabing ito. Nawa po ay kayo nga po ang siyang mamuna sa bawat sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang teksto na ating pagbabatayan ngayong gabi ay mula sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at pagbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo ay mapahamak. Tayo po mga ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga pagkakataon tulad nito. Hinihiling po namin, Panginoon, ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu na siyang mangusap sa bawat isa, O Lord God. Panginoon, loobin mo po na maunawaan po namin ang lubusan ng iyong mga salita. Ihayag mo po ang lahat ng katotohanan na napapaloob sa inyong mga salita. Mangusap ka po, Panginoon, at makikinig ang iyong mga lingkod. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Muli, isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ikalawang sulat ni Pedro ay para sa mga unang mananampalataya. Sila rin yung pinatutungkulan sa kanyang unang sulat upang palakasin ang kanilang loob sapagkat dumaranas sila ng matinding pag-uusig at pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Dito sa ikalawang sulat ni Pedro, ang kanyang pinakalayunin ay upang labanan ang gawain ng bulaang guro. Nababahala siya higit sa lahat sa turong nagsasabing si Kristo ay hindi na muling babalik. Sa teksto na ating binasa at pagbabatayan, ay binigyang diin ni Pedro kung bakit nababalam ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi nagpapabaya ang Diyos sa kanyang pangako tulad ng sinasabi ng ilan. Ano ba yung tinutukoy dito na pangako? Ang pangako na muling babalik ang ating Panginoon. Kung bumaba siya noon bilang tagapagligtas, namatay at muling nabuhay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng ating Ama, siya rin ay muling babalik upang hindi na isang tagapagligtas kundi isang hukom. Ito yung kanyang pangako. Kung sino naman yung tinutukoy ni Pedro na tulad ng inaakala ng ilan? Sino ba itong mga ilan na ito? Yung mga ilan na tinutukoy ni Pedro na nagsasabing hindi na muling babalik ang ating Panginoon, sila yung mga bulaang propeta at mga bulaang guro at yung mga taong mapanlait, mapanlibak na mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ano ba ang sinasabi nitong mga taong mapanlait o mapanlibak? Sabi sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 3 to 4, una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay lilibakin at pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nilang, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat nung likhain ang mundong ito. Ito ang paniniwala at pangangatwiran ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos.
Ang sinusunod ay ang mahahalay na nasa ng katawan at humahamak sa katwiran ng Diyos. Ito yung mga taong ginagamit ang kanilang kalayaan at hindi nila alintana yung kapahamakan na idudulot nito. Sila yung mga taong ayaw nila ng maraming bawal. Gusto nila gawin kung ano yung nasa ng kanilang mga laman. So, sino pa yung mga tinutukoy ni Pedro na nagsasabing hindi na muling babalik ang ating Panginoon? Noong una, sa pangalawang Pedro chapter 2, verse 2 to 3, sabi niya, noong una, may huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasalanan. Malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa matamis na pangusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ang katulad ng mga gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na tinataboy ng malakas na hangin. Ibig sabihin, walang kabuluhan ang kanilang sinasabi. Manapa ay dadalhin ka nito sa kapahamakan. Kung ating babalikan sa Genesis chapter 3 verses 1 to 7, ito rin yung pamamaraan na ginamit ng matandang ahas. Yung mga matatamis na pananalita upang malinlang si Eva at si Adan. At siya pa rin ngayon na ginagamit nitong mga bulaang guro at mga bulaang propeta. Kaya sabi ni Pedro, sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 17-18, sabi niya, nagbigay siya ng babala at paalaala. Ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid. Dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at pagkakilala sa Kanya. Ibig sabihin dito na Apostol Pablo, patuloy tayong lumago sapagkat habang hinihintay natin ang pagdating ng ating Panginoon, sapagkat napakasagana ng kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo. Lumago tayo ayon sa pagkakilala natin sa ating Panginoon. Ano pa yung bakit nababalam ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? Sabi niya dun sa mga susunod na talata, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon dahil sa inyo. Ang salitang inyo ay hindi lang tumutukoy dun sa mga unang mananampalataya. Ito rin ay tumutukoy sa sangkatauhan, lalong-lalo na doon sa mga hindi pa kumikilala sa ating Panginoon bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay ipinag-aanyaya ng Panginoon sa sangkatauhan. Katulad ng sinasabi sa 1 Kapitulo 3 at talatang 16. Sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung salitang sinumang sumampalataya, ang ibig sabihin nun, yung tutugon para sa kanyang paanyaya ng kaligtasan. Kung sino man yung tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak na siya ay hahanguin mula sa kapahamakan patungo doon sa kaligtasan
mula sa kamatayan patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga doon sa pangalawang Korinto chapter 6, 1b, sabi niya, ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Kung narinig na natin ang mabuting balita ng kaligtasan, huwag na nating ipagpaliban ito. Hindi bukas, hindi sa susunod na mga araw, kundi ngayon na ang kaukulang panahon. Ito na ang araw ng pagliligtas. Sapagkat ang Panginoon ay binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Kanya. Hindi niya nais na ang sino man ay mapahamak. Kaya siya na yung gumawa ng unang hakbang para mailigtas ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang dugo at buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kasalukuyang COVID-19 crisis na nararanasan natin, itong pandemic na ito, naniniwala ako na ito ay pinahintulot ng Panginoon upang tawagin ang pansin ng sangkatauhan. Ipinahintulot niya ito hindi para tayo ay parusahan, kundi para tayo ay iligtas. Hindi para tayo ay pahirapan, kundi ito yung kaparaanan niya para matawag niya ang ating pansin, sapagkat nakikita ng Panginoon na sobrang abala na ang mga tao sa mga bagay na hindi naman makakapagligtas o makakapagdala sa kanila doon sa buhay na walang hanggan. Sobrang naging abala na ang mga tao at inuubos ang mga panahon, ang isip at lakas sa mga bagay na pansamantala lamang. Ang paalala sa atin ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanang panlupa. Mag-impok kayo ng kayamanang panlangit. At doon sa Marcos chapter 8 verse 36, sinasabi doon, sapagkat ano ba ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Hindi natin masusuhulan ang Panginoon at kailanman wala sa kayamanan ang kaligtasan, kundi nasa Panginoon lang ang ating kaligtasan. At napakasagana ng kahabagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sapagkat ang pagkabalan ng kanyang muling pagbabalik ay para maligtas ang sangkatauhan. Hindi pa siya bumabalik, sapagkat nais niyang ang tao na kanyang nilikha, ang tao na inilagay niya noon doon sa halamanan ng Eden, ay muli niyang mabigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Muli niyang maibalik ang tao doon sa magandang unang plano niya, kung saan si Adan at si Eva ay inilagay niya noon doon sa paraiso. Ito ang plano ng Panginoon sa sangkatauhan, ang maligtas ang lahat at walang sinumang mapahamak. Kaya sabi ni Pedro sa kanyang pangalawang Pedro chapter 3 verse 2, ano ang dapat nating gawin? Sabi niya, alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang mga utos sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Sabi niya,
Sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 12, habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupo at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Sabi pa niya, kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong kayo'y mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapitasan. Ibig sabihin nun, mamuhay tayo ng may kabanalan. Isipin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Tiyak ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay katiyakang siya'y muling babalik. Kung hindi siya muling nabuhay, magiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya at tayo na ang pinakakawawa dahil sa kawalan ng pag-asa kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon. Walang kabuluhan ang lahat ng sakit at hirap niya sa krus ng Kalbaryo kung siya ay hindi muling nabuhay. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa kanya sapagkat hindi niya nais na ang sinuman ay mapahamak. Paano mo pinaghahandaan ang muling pagbabalik ng ating Panginoon? Handa ka na ba sa kanyang muling pagbabalik? Muli, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na napakasagana ng iyong kahabagan. Tunay, Panginoon, na hindi mo po nais na mapahamak ang sinuman. Kaya tulungan mo po kami, Panginoon, na yung mga pagkakataong ibinibigay mo po sa amin ay maituon po namin ang aming mga puso't isipan doon sa paghahanda sa iyong muling pagbabalik. Tunay, Panginoon, na hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili sapagkat ikaw lamang ang isang tagapagligtas at ikaw lamang ang totoong Diyos na babalik bilang isang hukom, na babalik upang tuparin ang iyong pangako na bibigyan ng gantimpala ang mga sumasampalataya sa iyo, ang mga kumilaras sa iyo, at iyong parurusahan yung mga masasama at ayaw kang kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magamit kami upang lalo pang maraming kumilala sa iyo, upang ang iyong naisin na maligtas ang sangkatauhan ay magkaroon ng katuparan. Gamitin mo po kami, Panginoon, sa iyong ubasan upang maipakilala ka namin, mailapit ka namin sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ito pong aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng anak ng Jesus. Amen.
Sa aking mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, ipinagtatagubilin ko po kayo sa mapagpalang kamay ng ating Diyos Ama sa langit. Patuloy nating ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Ipahayag po natin ang kanyang mayamang pagliligtas. At lagi nating sundin ang patnubay, ang kalakasan at kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat.